Hello guys! It's me, Gian. So for today's video, it's catch-up video after 4 years halos since nung nag-upload ako. I think yung mga na-upload ko before, in-unlisted ko siya, which is yung mga may link lang na tao, yun lang yung makakanood. Pero, luckily, meron akong naging chance na panoorin mo niyon kasi pinanood ko siya sa YouTube studio ko. So, ang dami din palang views nun, even the likes. Hindi siya umaabot ng 50 likes at all. But, the thing here is, meron lang kasi akong nagiging certain topic. And yung first kong video, para lang i-share ko sa inyo, is yun yung 10 facts about me, which is I yap for about 15 minutes, if I'm not mistaken. Tapos yung next video nun was about self-care naman. Something about self-care, self-love. And the next videos, more on advice na siya. And a catch-up video yung last kong naging video sa inyo bago ako mag-grade 12. But after nun, nung pag-graduate ko ng grade 12, I think sobrang dami ko ring na ginawa. For example, yung grade 12 ako, syempre, na-share ko sa inyo na tatlo yung naging orgs ko that time. And also, I'm juggling academics din that time. And also, syempre, yung responsibility ko as a panganay din dito sa bahay and a sister and the eldest daughter of my parents. So, isa rin yun sa mga bagay na ginajuggle ko pa rin up until now. And additionally lang siguro is the adulting itself. Kasi syempre, naging young adult na talaga ako. Before kasi nung kausap ko kayo or like sinishare ko yung buhay ko sa inyo, like nagkukwento ko ganun, feeling ko mag-18 pa lang ako that time or 17 pa lang ako. I was too young. But surprisingly, yun nga, pinanood ko yung mga videos ko before and I think hindi ko na siya i-gatekeep kasi gusto kong mapanood din yun ng mga taong malapit na sa akin right now. Kasi before, yung mga taong sinasendan ko noon was yung mga malalapit sa akin before. But malalapit pa rin naman sila. Like yung junior high friends ko, nandun pa rin, which is yung chickens. And yung, kahit yung senior high friends ko, yung newfound friends, nakakausap ko pa sila kahit papano. Pero hindi na frequent. So, yung ngayon, I have my college best friends naman. I also have my org mates, katulad nung dati rin, kasi I join many organization pa rin even in college. Kasi feeling ko, nagmo-mold talaga yun. Like, one side of me naman yung nakikita nyo kapag nag-org ako and kapag nag-aakat sa ibang side din yun. So, right now, gusto ko ulit ipagpatuloy yung nasimulan ko because marami rin akong bagay na ginajuggle din right now. I think right now, I'm juggling yung pagta-transition ko with 4th year and adulting din. Since mag-4th year na po ako and yes, wala po akong naging videos for the 4 years of my life, which is yung grade 12 ako, first year, second year, third year college, since super naging busy, quite busy talaga kasi may mga transition and may mga responsibilities ako talagang kailangan i-juggle. Yun nga yung sinabi ko before. So, ayun, luckily, marami rin naging opportunities for grade 12 nun. Graduate din ako nun agad. So, nung pagka-graduate ko, I think dapat nagkwento ko nun. Pero, hindi rin ako ganun naging free enough to make kwento. So, basically, yung time na yun, tumingin ako ng mga schools for college talaga. But yet, dito ako nag-enroll, which is dun lang sa malapit, which is sa Lasal, Dasma. Kasi I'm from FEU Alabang nung senior high school ako. And super far from my home, which is dito sa Imus. So, ayun, I decided na dito lang sa malapit. But yet, feeling ko, kailangan kapag masteral na and kung mag-aaral muli ako, medyo malayo naman from our house para naman ma-experience ko yung pagiging mas independent since hindi ako mag-independent with my parents. Medyo slight. So, I think yun yung mga bagong bagay na kailangan ko ring gawin, which is yung adulting niya, yung 4th year and also yung transition sa org kasi mag-iba na. Kasi I'm currently an ongoing officer din sa isang org. Tapos yung mga org ko last semester, which is yung 3rd year ako. Magre-renew naman ako kasi I'm very happy with the environment and with the family and yung mga tao ring nakatrabaho ko, which is shout out to CPM and LPF family. Bukod sa serve kayo, isa sa mga family ko talaga. So, going back, yun nga, kwento ko lang. Nung after niya ng grade 12, nagtingin ako ng mga university na pwede. And actually, nakapasa talaga ako sa Nakapasa ako sa Adamson. Wala naman siyang exam.
nakapasa din ako sa Kavso Indang, pero super layo kasi. And ang course ko dun was educational, which is hindi ako ganun ka-satisfy or yun yung first na gusto ko talaga. Ang aking unang gusto ko talaga ay yung AB Psych, which is dito sa Cavite, ang meron lang is DLSUD, if I'm not mistaken. Kasi alam ko yung NU Dasma, ang meron lang sila is BS. And yung mga iba ring school nearby, what ay BS lang ang meron. So, yun, dito ako nag-enroll. So, for 40 years rather, nandito ako, enrolled ako. Medyo marami akong na-observe and marami ako na-experience with my 3 years dito sa pag-stay ko sa DLSUD, and marami akong iniisip while staying, of course. Of course, nung first year ako, balikan lang natin kahit papano siguro. I mean, yung first year ako, doon naging board exam yung DevSci, and actually, I'm not that satisfied dun sa naging performance ko talaga sa DevSci kasi I know I can do better naman. But, yun, thankfully and gratefully, nakapasa naman ako and I conquer first year pa rin kahit papano. Medyo nahirapan lang ako kasi medyo nasa adjustment period pa lang ako wherein nung nalaman ko na DevSci was a board subject. Kasi pag board subject, meron siyang certain grade na kailangan mo maabot. But yet, nung time kasi namin, medyo struggling din talaga. So, ayun, thankful ako and grateful sa mga taong nakasama ko para maipasa ko yung subject na yun. Super thankful ako kasi hindi ko masabi kung paano yung way of teaching ng prof ko before, and ayoko naman i-badmouth or anything kasi I'm not against her naman and against her teaching style. I think hindi lang yun yung best for me that time. So, syempre flashback tayo with second year. Medyo, actually first year, nagkaroon ako na opportunity pala sa org wherein naging director for outreach and activities ako kagad na isang organization, which is CSOL. Ito ay CSOL shirt pala. Ayan ang logo ng CSOL. But, ayun nga, kasi ang CSOL at marami akong org na sinalian, such as yung CSOL, yung serve. Hindi ko na maalala yung iba nung first year ako kasi ang dami talaga. I mean, I know for myself na hindi ako naging active din sa mga iba kong org nung back then first year ako kasi ang pinaka-focus ko nun ay CSOL. So, nung nag-CSOL ako nun, tapos na-absorb kagad ako as director nung second semester nung first year, very, very parang na-overwhelm ako with the responsibility and natakot ako to have a responsibility ulit nung second year na ako. So, eto, second year na ako. So, chika lang, medyo mabigat ang subjects namin doon kasi bukod sa mabigat, medyo challenging talaga kasi meron kaming subject na positive psych, meron din TOP, wherein hindi ako against with the teachers pa rin. I mean, super gagaling nila kasi ang galing talaga nila magturo. It's just that feeling ko yung teaching styles lang hindi siya for me kasi parang medyo slow ako when it comes to sa mga theories, ganun. I mean, I'm developing but yet hindi pa ganun ka magaling talaga. And syempre pressure din with my classmates kasi magaling talaga yung mga kaklase ko. Shoutout sa mga kaklase ko dyan and blockmates. And given na may responsibilities pala ako both ACADS org and sa block din kasi for 2 consecutive years ay naging block representative din nila ako, which is mas known as president ng block. So isa yun sa responsibility ko, and second is umuusbong na ako kahit papano sa organization kasi nagkaroon na ako ng posisyon niya sa CSOL, which is director, and nung second year ako naging CSOL pa rin ako pero hindi na ako ganun ka-active. Back to membership ata ako nun, if I'm not mistaken, and correct me if I'm wrong then. So, medyo mas naging active ako and mas nakita ko yung sarili ko na nag-improve ako with leading dun sa serve. And nakilala ko talaga yung mga tao sa serve nung second year ako. So, nung second year ako, nagkaroon ng opportunity muli kung hindi ako nagkakamali. Ang isa sa mga opportunity talaga nila was, yun nga, nagkaroon na election nun. Tapos, very quiet kasi ako sa serve. Like, hindi ako pala kwento and mas active niya talaga ako sa CSOL no first year ako. Alam nila yan, and even yung mga seniors ko, alam yan, na mas active talaga ako dun sa isa kong org, which is sa CSOL. And I'm very vocal with it kasi niya nakita ko yung sarili ko with leading, nakasama ko yung CSOL for a long
term talaga. Like, nakikita ko yung sarili ko for long term sa isang organization na sasalihan ko pa lang. Kasi, hindi ako sasali sa isang organization na hindi ko nakikita for a long term ko to gagawin. Kasi, feeling ko mag-regret ako kung ganon. But, going back, ayun nga, yung serve is nagbigay na opportunity which is, na-nominate ako as logistic committee head. And, grabe, it was a challenge for me kasi hindi lang ganun kahalata pero challenging talaga kasi hindi ako ganun kagaling when it comes to Excel files. Like, masipag lang ako, I believe, but yung yung Excel, parang very enemy match ko siya. Like, hindi ko siya ka-vibes at some point kasi hindi ko mag-gets kung paano siya mag-exist, paano siya gamitin. Pero thankfully and luckily, ayun pa, isa pa sa mga challenging pala, bago ko sabihin na thankfully and luckily na-survive ko siya, is isa pa sa mga naging challenge kasi pioneer batch yung hinawakan ko, which is, ang pioneer batch is yung first year ng logistic committee, which is last school year gone. So, ayun, ang aking naging goal, alam to ng mga seniors ko, and even yung mga kasama ko pa rin ngayon sa org, is hindi maging pabigat with the officers. Kasi, I've been in an organizations, like, nung nag-start ako, nagkaklub ako nung grade school ako, yung junior high school, meron kaming club nun and interest club, kung hindi ako nagkakamali. So, doon ako nag-start, pero hindi pa ako ganun nag-lead. Tapos, nung senior high school ako, nagkaroon niya ng chance na maging president ako ng isang organization, social-political yun, nung grade 12 ako. So, meron na akong kahit papanong idea na mahirap kapag may pabigat o pabuhat sa officer. Like, yung parang yung officer mo mismo yung pabuhat. So, ang naging goal ko lang nun, which is I'm very, very vocal with, is, goal ko is yung committee namin is hindi talaga maging pabigat at all. At magkaroon talaga ako ng initiative with them, with my committee pa lang. So, ayun, very masipag, very maasikaso, ganun. Yun naman yung mga feedback na nakuha ko talaga. I mean, kino-quote ko lang ngayon kasi meron namang papers na magpapatunay o ipapakita ko pa dito. Pero, ayun lang, feeling ko, I believe na masipag naman talaga ako and responsible kasi, ayun nga, I think hardworking din talaga kasi nararamdaman ko naman na at some point napapagod din ako pero hindi pa rin ako tumitigil. So, that's hard work for me. So, feeling ko may goal talaga ako na gustong ma-reach. Tapos, nung time na yon second year yun. Sorry. Second year yun. Tapos, nung second year na yun, hindi ko na-expect kasi first sem, ayun nga, logistic committee head ako. And, actually, hindi ko na planong mas tumaas or anything. Parang hindi ko na in-expect na tataas pa. Kasi, feeling ko, mas maraming may potential. Lalo na, may mga ka-org ako dun sa serve na ang tagal-tagal na nila, like senior high school pa, and talagang grabe yung grabe taas kamay talaga ako para sa taas no kasi ang gagaling talaga ng mga serve members din that time. So I was lucky enough na isa ako sa mga napili as officer in charge, and hindi lang basta-basta officer in charge ng isang officer, like isang position. Yung officer in charge ko nung second semester nun was the highest position ng organization na yun, which is in student coordinator or mas kilala na president. So, that time, nung na-receive ko yung message nung student coordinator namin, which is si Ate Z, shoutout po kay Ate Z. So, I'm still thankful and very overwhelmed. And naalala ko nun, kasi diba sa iPhone, meron talagang yung long press. I'm very sorry po. Pero, super guilty ako na nilong press ko muna yun. And nagdasal ako. And tinanong ko sa nanay ko kung ano talaga yun sasagutin ko. Kasi, parang noong time na yun, parang I was, di ba sabi ko, nabanggit ko kanina na gusto ko lang hindi ako maging pabigat with the executive board and even the legislative board na meron yung organization na yun. Kasi feeling ko kapag naging pabigat pa kami, mas burden pa yun sa mga taong nasa taas, which is yung mga mas matataas yung position sa akin. But siguro super lucky enough lang ako na bukod sa pagkakaroon ng initiative, pagiging responsible, pag-hard work kasama yung committees ko, kasama yung mga members ko, and even yung secretary ko din that time, grabe, na-gain ko yung respect and yung trust nung mga officers, which is yung pinaka-highest position pa, yun nga yung pagiging student coordinator. So, naging OIC ako for student coordinator, wherein, nag-OJT of course, yung officer talaga, which is si Ate Z, and also yung mga ibang 4th year nun. So, marami kaming 4th year nun sa officers namin nung serve ako nung second year. So, ang dami talagang wala. Like,
feeling ko at that time, parang feeling ko nasa akin na yung pagiging officer talaga. I think virtually ko na lang nakakausap nun si Ate Z. And alam niya ni Ate Z yung naging struggle ko rin and pag-update ko almost every day. Like, feeling ko yung mga nagagawa ko is talagang kinailangan kong i-update siya kasi baka mali yung magawa ko. And I was punong-puno ng double sa sarili na baka hindi ko kayanin talaga. But Ate Z, punong-puno naman siya ng assurance sa akin, and even si Gabi na nakasama ko. So, I'm so thankful kasi sabi din nila sa akin na kapag OIC ka na, minsan ikaw na yung next in line dun sa officer, like yung position na yun. Na medyo na-pressure ako with that thought. Promise, as in, palagi ko sinasabi kay Ate Z na pressure talaga ako, and even sa mga seniors namin. Na-pressure ako to the point na feeling ko hindi ko kaya. Pero, sabi ko, magpe-pray ako ng sign na ibibigay ni Lord para ituloy ko ba yung pagiging student coordinator or president dun sa org. So, feeling ko kahit na may experience na ako back then nung senior high school ako, feeling ko pa rin ibang-iba siya with college. So, parang like every election na kasama ako, nakakaramdam pa rin ako ng pressure tsaka ng pagdududa sa sarili. Kasi feeling ko kapag wala na yung ganun, wala na yung thrill, like feeling ko, alam ko na palagi akong panalo, wherein feeling ko sa akin ang sama nun, or in a bad way yun, kasi medyo hindi ka na nape-pressure o hindi ka na nababother na may election. Kumbaga parang, I mean, kahit naman na wala kang kalaban, minsan kailangan mo rin talagang kabahan kasi mas okay yun and mas blessing yun na kinakabahan ka. At least you have feelings para lang sa akin na. So, I think hindi naman to in general, kasi I think baka naman yung sa akin ay hindi para sa inyo. I mean, yung mga nanonood dyan, disclaimer lang na lahat ng sinasabi ko may be okay for me, but okay lang din if hindi okay sa inyo. So, yun nga, fast forward. So, nung summertime nun, syempre hindi pa nag-election nun. So, lagi na akong pinupush din ng mga seniors ko na, uy, ikaw na next, ganyan, ikaw na maging SC, ganon. And even, ang tawag nila sa akin nun is SC na. And medyo ko nakabahan ako and pressure talaga. Pero, yun na, I feel na blessing kapag nape-pressure ka. So, since sa pressure ako, ayun, nung mag-election season na, like, bago mag-election season, nag-pray ako nun kasi I always parang seek for help or seek for sign sa mga gagawin kong decision. Isa to sa feeling ko malaking decision kasi bukod sa SC, which is maging president, ang third year ng psychology and even all the courses, hindi siya biro. Kasi sabi niya nila, like, marami ako nababasa sa TikTok or even sa mga books na nabasa ko, like, yung third year daw is, grabe, yun yung pinaka-hardest year of college. Hindi po ako nananakot sa mga incoming third year. I mean, you can do it, promise. If may faith lang kayo kay Lord, and may faith din kayo sa sarili nyo and sa mga taong nakapaligid sa inyo. But, ayun, to skip lang yung part na yun, ayun nga, parang nagkaroon nga ako ng prayer kay Lord na, Lord, bigyan mo naman ako ng sign kasi even the people around me, medyo sinasabihan na nila ako na ako na yung next, ganun. May doubles pa rin ako sa sarili ko kasi I believe na baka hindi ko kaya, baka ma-pressure ako, baka masyadong mataas yung standard and all. So, ayun, since then, nagpray ako. Tapos, the next week ata nun was Luntiang Parangal na. And the Luntiang Parangal, I think yun kasi yung highest na program, sana po, i-correct nyo na lang po ako. Highest program kapag student leader ka na mabibiyayaan ka na award doon. I mean, may mga mas highest pa doon sa award na nakuha ko. I mean, may mga nagto-trophy pa talaga, like nakalagay yung pangalan nila. But, yun nga, diba, nag-pray ako. Tapos pagka-pray ko, yun, ang sabi ko kay Lord kasi magbigay ng sign na kung itutuloy ko yung journey ko as SC na talaga. And ang sign na binigay niya was an email for me na invited daw ako sa Luntiang Parangal. Tapos ako kasi I was clueless kasi akala ko parang ang tatanggapin namin na award doon para sa org. Never kong in-expect na para lang sa akin. Like specifically nakalagay sa certificate was my name and may medal pa. Kasi to be honest,
medyo yung validation level ko sa sarili ko. Like, yung magkakaroon talaga ng award, ganun. Medyo nag-lesson siya nung second year ako kasi nahirapan niya ako with the subjects. Aaminin ko yan, super nahirapan talaga ako nung second year ako kasi I'm struggling kasi feeling ko yun yung time na transition ko with adjustment sa org, transition ko with adjustment ng pagiging first year. Kasi first year parang warm up with everything Like, parang nilalayo ka nung sarili mo sa senior high school mo, like nung may gabay ka pa talaga ng mga professor mo to wala talagang gabay at all. Feeling ko yun talaga yung second year. So, ayun, yun nga, fast forward. So, yung daming chika. Pero fast forward, nandun ako sa lintian. Tapos, pumunta kami sa stage sa gilid kasi ULS yun. So, may stage siya. Tapos, dun kami sa gilid, akit kami. Tapos, binigyan ako ng certificate na hardbound siya. Tapos, nandun yung pangalan ko. Tapos hindi ako naiyak, pero deep inside, oh my gosh, grabe ka mag-sign, Lord. Like, grabe. Super powerful ng moment na yun for me. Kasi, para ma-awardan ako sa Luntiang Parangal. And, grabe lang. As in, di ko siya in-expect. And, actually, may kasama ako noon, which is si Gabby, si Ate Z, and si Carla. Shoutout sa inyo. So, super hindi ko in-expect. Hindi ako matiri-ay nun. Like, literal na maiyak talaga. Pero, hindi ko lang talaga in-expect na parang a-attend ako sa ganong event na hindi pala for serve like yung award. Yung pala ay award sa akin talaga. So, grabe. So, fast forward, ayun, nag-election na that time. So, kailangan may tumakbo. Tapos, kasi, weeks ata before the election, nagkita pa kami nun ni Gabi. Tapos, lagi ako sinasabihan ni Gabi na kung hindi ka mag-e-SC o di ka tatakbo, di rin siya tatakbo. So, ako parang, may mga nagsabi rin sa akin na ibang officers ko right now na hindi daw sila tatakbo kung hindi ako tatakbo. So, ako parang, oh my gosh, parang magiging hadlang ako ng isang tao. Parang magiging hadlang ako ng growth ng isang tao, improvement ng isang tao kung hindi ako tatakbo. Wherein, feeling ko naman, boosted din naman ako ng mga taong nakapaligid sa akin, yung mga seniors ko, yung mga mentors ko, and ni Lord, ng family, friends, supporting system. So, even my mother, ang sinasabi sa akin is yung opportunity, i-grab mo kapag meron. So, baka feeling ko magre-regret ako kung hindi ko tatanggapin. So, I was 75% sure na nun natatakbo ko. And even yung time na binaba na yung guidelines, nasa 95% pa lang na baka tumakbo ko. So, may 5% pa rin ako iniwan na doubles. And medyo kinakabahan sa kakaharapin ko. But, ayun nga, fast forward, ayun, nag-apply ako as student coordinator. I was the first one, according to the election committee nung time na yun, I was the first one na mag-submit din ng POA ko that time, which is yung plan of action. And, ako din yung first na nag-post ng mga ako din yung first na na-interview pala nila and first din na nag-campaign nun, like nag-campaign materials, like nag-post talaga. And I was so fulfilled kahit na hindi ko nakamo makita yung results that time. I was ready for the responsibility na iniwan sa akin ng mga seniors ko na like, feeling ko nung nag-submit ako, dun ko na feel na 100% I'm sure na talaga. So, since sure na ako, pinush ko na and nag-effort na rin ako, and I was not just fighting for myself, and I was fighting for the people and the community na matulungan talaga sila. And even the members na feeling ko gusto nila na mapagpatuloy yun na simulahan pa. So ayun. So ngayon, right now, na kinukwento ko to sa inyo. To be honest, patapos na rin yung term ko kasi yung mga nakaraang araw is inaayos ko na yung mga turnover files, yung mga election files, and right now, ipaprocess na natin yun, and may mga committee na tayo for election, and magkakaroon na ulit ng bagong SC, which is, feeling ko, yun na talaga yung makakabuti din. And I think, kung sino man yun, kasi di ko rin alam, kasi I don't have OIC for this
school year, the whole school year, ako, si Gabby, and yung lahat ng officer halos hindi nagkaroon ng OIC. So, I think sana hindi kami mahirapan with the transition kasi baka walang tumakbo or baka walang mag-step up. Pero, I just hope na na-inspire namin with our term yung mga mas bata sa amin. So ayun, naging SC po ako, and actually we do illegal works na bago pa kami mag-SC and ASC ni Gabby. Si Gabby, yung kasama ko dun sa luntiang parangal na sinabi ko, yun ang naging VP ko. Ang tawag kasi is Assistant Student Coordinator, pero mas known siya as VP. So, ayun, as Student Coordinator ko siya, tapos ako yung Student Coordinator, which is the President. So, marami kaming naging hardship for this school year. First, syempre, mag-illegal kami kasi may kailangan na asikasuhin na event, which is yung panimula. So, medyo critical stage kami na kailangan na namin magplano kagad. So, ang nangyari is, nagplano talaga kami agad. Like, medyo illegal work pa. Sinasabi ko illegal kasi hindi pa kami fully na ASC nun, SC nun. So, I'm very thankful and grateful for Gabby talaga. Like, since day one, parehas kami naging goal. And parehas pa rin up until now. And parehas yung pagiging workaholic namin. Like, I'm so thankful lang kay Lord and grateful sa mga taong nakasama ko and even the animators. So, going back, ayun yan, nag-SC ako. Marami kami nag-events, such as nung first semester, pinagpatuloy lang namin yung nasimula na journey and yung events din na meron kami. So, pinagpatuloy lang, like, nagkaroon din ng recruitment, nagkaroon ng mga talks, nagkaroon ng mga seminars, and even nakapunta kami sa GK Piala, which is, yun yung doon kami nagpakikipamuhay before, like namuhay kami na ilang araw doon, and nagkaroon ako ng foster family. So, pinagpatuloy namin yun. So, second semester, ayun nga, kailangan may OIC na, but sadly, wala ako naging OIC kasi medyo naging busy, and yung mga dapat na OIC ko, nakuha sila sa mga RSO, like registered organization, like under sila ng CSO. So, hindi pwede na dalawa. So, medyo wala akong naging OIC talaga that time. And even struggling up until now kasi nakakatakot kasi baka wala talagang pumalit sa akin. And struggle yun kasi syempre kung walang papalit sa akin as president, medyo mahirapan yung susunod na semester and susunod na school year. So, I think I'll extend my and my mentorship and also yung help kasi magbabago rin ng animators din and magbabago yung sistema din. So, maraming magbabago with the next school year. So, I think sana maging ready lahat, even the members ng organization namin. So, ayun nga, nag-SC ako. So, this time, napapanood nyo to, medyo patapos na talaga yung termino ko at hindi ako nakapagkwento nung termino ko mismo kasi super naging stressful din. Bukod doon, syempre, nandun niya ako sa year wherein the hardest year ng pagiging college student as a third year student. Maraming pagkakataon na gusto kong talaga gumip up and maraming pagkakataon na napapagod ako, pero ayoko na yun yung manalo na thoughts ko and manalo na side talaga, which is yung talagang magpakain ako with the thought na pagod na ako, with the thought na ayun nga, pagod na talaga, like hindi ko na kaya, ganun. So, ayun, pinagpatuloy ko lang lahat ng nasimulahan namin ni na Ate Z this semester, this school year, and maganda yung mga naging feedback, even yung last event namin. Maraming nagpasalamat and marami akong mga messages din na nakuha nung birthday ko, nung dun sa paper na pinaikot. Like, meron kasi kaming year-end party wherein may paper pala, tapos ibibigay mo sa back, tapos yung mga nasa likod mo is iikot-ikot. So, meron kaming segment na ganun, and maraming salamat po sa mga nagbe-message and even sa mga nag-note sa akin dun sa paper na yun. Sobrang na-appreciate ko. Very vocal din naman ako with appreciating yung efforts din ng mga officers ko, and even yung mga taong nakapaligid sa akin, my family, my friends, lalo na sa family ko, yung si mama, si papa, si Jacob, na laging nandito sa bahay. And kahit na nandito sila sa bahay, is alam ko, medyo ginawa ko ng dorm tong bahay namin kasi medyo ang alis ko is minsan 7 na, sa school na ako, and ang uwi ko 8 p.m. na. So, I think
parang nagiging ano na lang to, parang nagiging dorm na niya lang, ganun. So, maraming salamat sa family ko since day one. And I think hindi rin naman sila, anong tawag doon? Parang hindi rin sila sanay na wala akong ginagawa. Like, feeling ko, as a workaholic family. I mean, feeling ko sila rin workaholic. So, I think I would label myself as workaholic as well. Kasi, nakita ko yun sa kanila like sa environment din. So, hindi na rin ako nahirapan na maging workaholic. Pero, sa mga nanonood dyan, pagiging workaholic, it's a choice din. I mean, if you choose to be a workaholic, you should also rest. Like, feeling ko yun yung isang bagay na lagi kong natututunan kada taon was to rest kasi feeling ko mas pagod, mas wala akong magagawa. But yet, may mga sacrifices lang talaga na kailangan ka rin gawin and kailangan kang pasukin. So, for example, yung pag-skip minsan ng meals, pag-skip minsan ng tulog, like, dapat matutulog ka na this time, pero dahil may kailangan kang gawin with academics and organization, kailangan mong gawin yun. So, may mga pagkakataon na may kailangan ka talagang gawin at isakripisyo para sa pangarap mo. And isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nag-skip ng tulog, nag-skip ng meals. Pero, hindi ko ma-advise. Hindi ko ma-recommend din yun sa mga taong nagsisimula pa lang mag-invest or kumbaga parang yung growth ninyo nagsisimula pa lang. Hindi ko pa rin ma-advise na yung parang ipagpalit yung pahinga sa kahit na anong bagay. Kasi, importante ang pahinga, sobrang importante kasi kagaya niya nung sabi ko na hindi mag-work yung brain mo ng super work talaga, like yung best working talaga siya, kung hindi ka nakapagpahinga. So, ayun, you should rest for a while, pause for a while if needed talaga. So, just a reminder. So, fast forward, nandito tayo sa summer ng third year. Summer ng third year was, ngayon, feeling ko hindi siya summer na like pahinga talaga. Kasi, everyday, I'm still working. Like, feeling ko, nag-laptop pa rin ako kasi nga may kailangan ako i-check with organization. And, counter-checking din ng thesis namin. Shoutout sa mga thesis mates ko dyan. And inaasikaso namin kasi sana by July or June siguro, by this month is magkaroon na kami ng data gathering kasi kailangan kasi maghahabol kami kasi yun nga, for first sem ng fourth year, nandun yung pre-boards namin wherein mag-e-exams kami every Saturday. If I'm not mistaken, hindi siya magbabago. And may thesis din kami. Last na to. So, ayun. Tapos, second semester, ayun yung pinaghahandaan ko rin OJT. Nagtitingin-tingin na ako. And I even have a list na rin kung saan ako mag-OJT. So, luckily, medyo goal-oriented na tao talaga ako. And I plan things ahead of time. So, ayun, if same tayo or different tayo, I think much better rin if maging handa na since kadikit na rin ng OJT o kadikit na rin ng pagtapos na itong college journey ko o college life ko is yung adulting na naharap na kami sa real world. So, sana mas maging active din ako with this platform kasi naging active ako with TikTok pero medyo glimpse lang yung pinapakita ko na buhay ko doon. And sa Instagram still, hindi ako masyado nag-share, like nagpo-post talaga. Lalo sa main account ko kasi feeling ko nakakahiya na siya gawin. May feeling of guilt or hindi siya guilt parang something na feeling nakakahiya naman. Bakit ko to ipopost and all. Parang tinry ko naman, parang nung bago ko mag-second year ata nun, of first year pa lang ako na naging active ako doon. Pero, nakakaya mag-post. So, parang story na lang yung main ko. Pero may dump din naman ako. So, doon ko na lang pinopost yung mga bagay-bagay. And updated pa rin naman yung family, friend supporting system ko. And mas importante yun para sa akin. So ayun. Tapos, ibang social media. Kasi yung Facebook, meant lang yun para sa akin ng aking academic and organization. Minsan mga random shares ko lang, pero hindi ko rin ganun ka na-utilize. So, I think i-open ko ulit itong platform ko na to para mas makilala nyo ako and mas, alam nyo yun, parang kausap nyo rin ako kasi feeling ko yung maging limited na yung mga tao lang na nakapaligid sa akin, yung nakakakilala sa akin. Gusto ko talaga na if meron kayong suggestion for content or suggestion na pwede ko rin gawin, ganun, drop it below the comment box ba yung tawag. So, hindi ako
my YouTube or kung paano ba to, like, di ko na alam kasi ang tagal ko na, like, 4 years ago pa ako, yung last ako ng video. So, I think this is a very, very, very comeback, super very pa sa comeback, like, comeback video talaga to. So, yun, sana mas marami tayong mapagsamahan and even masama ko sa A Day in a Life of G or kung anong gusto nyo mga content. So, you can drop it below, guys. So, yun lang. Ang dami nangyari, ang dami nagbago. But still, ito pa rin ako. Like, same pa rin naman. And tumitingin pa rin sa pinanggalingan. And of course, naalala ko pa rin naman lahat ng mga sinasabi ko dati or yung mga taong nakapaligid sa akin, hindi ko pa rin sila nakakalimutan kasi yun yung pinaka gusto ko talagang ginagawa is yung mga taong unang naniwala sa akin, hindi ko pa rin sila nakakalimutan. So maganda yun na kapag tumitingin kayo sa pinanggalingan nyo. So ayun guys, sana ma-share ko yung hindi lang glips, kung baga life ko ulit sa inyo and sana maging open din kayo to hear my life. Wow! Super yapper ko. While siguro, hindi ko sure kung kailangan ko i-update pati yung love life. Pero wala pa rin po tayong love life. And it's okay kasi I'm very stick with my plan, lalo na sa growth ko, improvement. Kumbaga, I'll be honest lang na medyo nagiging taken na kasi yung mga iba kong friends na I'll be honest na nakaka-pressure yun. O kumbaga, hindi naman nakaka-pressure, na pressure talaga na parang kakaingit, ganon. Like, hindi siya in a negative way, more in a positive way na kung ako kaya yun, kaya ko kaya i-balance pa kasi ang dami ko rin ginagawa sa buhay. Pero sabi niya nila, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. So, hindi ako magsasabi ng dahilan dito kasi lahat naman tayo deserve, mahalin. So, I think, may mga tao ako na-meet, marami ako na-meet, marami ako nakausap, ganun. Pero, hindi pa talaga sila. I mean, kung sila na, I didn't go. Pero, hindi eh. So, I think, I would reserve myself dun sa better person talaga. Like, yung para sa akin talaga. So, in God's plan din. So, yun lang guys. I think, lang yun. Side lang. Kasi, feeling ko, somehow, kapag busy woman ka, lagi rin may kadikit yun na wala ka ng time for yourself. So, ako po ay may oras pa din sa sarili ko and I have balance time for myself and all then. So, ayun guys, so thank you so much and I hope kung meron kayong suggestion sa mga bagay-bagay na gusto kong, parang hindi ako yung may gusto. I mean, yung gusto nyong makita or gusto nyong mapagchikahan natin, I hope na i-drop nyo yun sa comment box kasi I would be willing to do it kasi nga may mga devices na tayo such as ito na yung iPad. May iPad na po tayo for academic purposes and may phone din naman. So, meron din akong laptop. So, I think kailangan ko utilize yung mga bagay na meron ako. So, kailangan makapag-share din ako ng inspiration and ma-motivate ko rin kayo with my journey. So, I hope kung napanood mo to and napanood mo to up until the end, you may comment a sunflower emoji. So, ayun, thank you so much for listening for my yap for almost 30 minutes na ata to and plus. So, I'll be uploading this soon na lang. I think pag napanood mo to, feeling ko marami-rami na akong ginagawa and iba-iba na talaga yung ginagawa ko. Pero, yun, promise na magiging mas active na ako right now. Thank you so much for waiting and thank you so much for believing on me. Kasi I believe na yung mga manonood neto is mga friends ko lang din naman, family, and supporting system. And siguro mga new viewers, kung may new viewers dyan, please comment down below kung ano yung mga bagay na gusto nyong gawin ko. I mean, I'll be open for the challenge. Kasi, ayun nga, gusto kong maka-inspire and magamit pa rin yung boses ko for the betterment of others. So, yun lang guys. Medyo mahaba na to. Thank you so much. Love you all.